Hey mga brods, eto na nga, opening na ng PBA at bago ang opening, meron pa tayong Leo Awards kung saan ito pong si The Kraken, Junmar Fajardo mga kabrods. Hindi na siya 6-time MVP kundi 7-time MVP na ang tawag kay Junmar pagkatapos niyang ma-reclaim ang MVP trophy or MVP award. Mga bros, na-reclaim na ulit ni Junmar Fajardo ang kanyang titulo pagkatapos ngang si Scottie Thompson ang nakakuha ng MVP award pagkatapos ngang na-injured. Ito pong si Junmar Fajardo ngayong naging healthy na si Junmar. Ang pagbabalik niya averaging 17.7 points per game, 13 point rebounds per game. Mga brods, yung numero or numbers na ginagawa na stats ni Junmar Fajardo ala import talaga na may puntos and rebounds na double-double pa yan. And yung impact pa ni Junmar sa game, ibang klase talaga. Meanwhile, dun po sa mga naging MVP candidates natin like Thompson, CJ Perez, Christian Steinhardinger, saludo pa rin tayo sa kanila dahil yun nga, natatapatan nila. Ito pong si Junmar Fajardo na talaga namang nagdo-dominate dito sa PBA. Kahit mapa-PBA man yan or mapa-Gilas Pilipinas, talagang binibigay ni Junmar Fajardo ang kanyang puso sa laro. And maganda dito kay Junmar, talagang napaka-humble and down-to-earth. Ito pong attitude and behavior niya. Kahit isa siya sa mga highest paid ngayon na athlete dito sa PBA and isa siya sa mga talagang nakakuha ng 7-time MVP and nasa PBA history na yan na siya lang ang nakagawa niyan. And ang isang 6'10" na The Kraken Junmar Fajardo, alam ko nga natatatak at tatatak sa mga puso ito ng mga Pinoy fans dahil mas gusto nila yung napaka-humble lang na player and nag-excel dito sa PBA, which is alam naman natin ang ating mga PBA fans, mahal na mahal si Junmar Fajardo. Yung votings nga, meron tayong mga stats, binabase nila sa stats, may vote ng mga fans, may vote ng mga players dito sa PBA, and may vote din doon sa commissioner's table. So mas umangat talaga dito sa percentage ito pong si Junmar Fajardo kaysa sa tatlong MVP candidates mga kabrods. Syempre, deserving din naman talaga ito pong si Junmar Fajardo. Wala na rin tayong masabi dahil isa rin siya sa mga nakatulong dito sa Gilas Pilipinas rin dito sa ating Asian Games kung saan nakuha natin ang gold medal mga kabrods. Talagang congrats kay Junmar Fajardo. Alam ko nga isa rin siya talaga sa mga inaabangan ngayong opening na, 'di ba? Kahapon din, ito na, malapit na rin ang laban ng SMB sa next Wednesday, November 15. Sila ang second game, San Miguel Beermen versus NLEX Road Warriors. 8 PM yan mga brods. Kaya abangan natin ng MVP natin na si Junmar Fajardo and supportahan natin ang kupunan ni Junmar and lahat ng PBA teams dahil pagbabalik na ito ng PBA. Sana naman, 'di ba? Umangat-angat na ang ating rating sa ating liga and mas umunlad pa ang liga or ating pambansang liga dito sa Pinas. Kaya komento mo yan mga brods kung itong si Junmar Fajardo, deserving ba niya talaga or deserve ba niya talaga ito pong MVP na 7 beses nang ginawa sa PBA. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of opening nga, binigyan din ng parangal ito pong Gilas Pilipinas po natin kung saan sila ang nakakuha ng gold medal sa Asian Games. Hindi lang din naman yan, credits na rin dun sa FIBA World Cup na kahit papano, kahit isang beses lang tayo nanalo dun sa FIBA World Cup kung saan natalo natin ng China, pasok pa rin naman tayo sa FIBA OQT or FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Paris mga kabrod. So dito naman sa Asian Games, dito talaga pinarangal dito sa PBA opening mga kabrods ang ating mga Gilas players and saludo tayo sa ating mga soldiers dyan na talagang nakipagsapalaran para sa Pinas para makuha ang gold medal na inaasam-asam in history sa Asian Games sa China. So dito na nga mga brods, medyo nakakagulat lang dahil wala dito
ito pong import or naturalized import ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. Yes mga brods. Alam naman natin, isa sa mga dahilan kung bakit tayo naka-gold dahil kay Justin Brownlee. Yes mga brods. Kung babasihan din naman natin sa ambag, si Justin talaga or si JB ang pinakamalaking naiambag talaga dito sa atin sa Gilas Pilipinas kung bakit nakuha natin ang gold medal. So alam naman natin yung issue niya, meron pa siyang result or hinihintay na result sa drug test. Kung ano man yung magiging resulta doon, yun yung haba ng months na or years, wag naman sana, na ibaban na ito pong si JB sa PBA mga brods. Pero mga brods alam ko nga para sa akin kahit naman meron kang issue, dapat binigyan pa rin parangal o pina-attend pa rin nila si Justin Brownlee. Nakakaawa lang sa player na ito dahil binigay naman niyang puso lahat, makipagsapalaran, makipagsabayan, makipagpalitan ng muka sa mga iba't ibang lahi, mapa-PBA, mapagilas. Talagang bit-bit niya and proud siya sa ating bansa. Kumbaga mga brods, parang dugong Pinoy na nga ito pong si Justin Brownlee, pero hindi pa rin nila pina-attend. Hindi natin alam kung si Brownlee ba ang dahilan kung bakit wala siya, or baka yung mga officials, SBP, and yung mga staffs dyan na nagbigay ng honor dito sa ating opening sa PBA sa Gilas Pilipinas. Pero mga kabrods, kahit wala si Justin Brownlee, wala man lang pa-mention or pa-credits dito sa naturalized import nila na si Justin Brownlee, mas nakakaawa yun dahil hindi na nga nila pina-attend, or ewan natin, baka si Brownlee ang hindi umattend, pero hindi man lang nila binigyan ng parangal ito pong si Justin Brownlee. Kung nakakaawa yun dito mga brods, ako talaga naawa dito kay Justin Brownlee dahil kahit man lang kakaunti or ma-mention man lang nila ito pong naturalized import nila, wala mga kabrod. So parang nakakadismaya lang sa programa na ginawa dito dahil walang credits dito sa kay Noypi Justin Brownlee mga brods. So baka nga magtampo ito pong si Justin Brownlee, pero alam naman natin hindi naman ganyan si Justin Brownlee. Pero yung mga PBA fans, Brownlee fans and Never Say Die fans, dito sila na dismaya dahil kawawa ito pong import nila na si JB. Hinayaan na lang nila na ganun-ganun lang, na wala man lang pa-mention kay JB, di ba? Kawawa lang din yung mga players and ganitong mga imports natin. So sabi nga rin sa mga ibang mga comments na nakikita ko nung binigyan ng honor ito pang Gilas Pilipinas, baka nga itong si Brownlee kapag nagtampo talaga ito, baka lumipat na rin ito ng Japan B-League. De biro lang yan mga brods, hindi naman yan gagawin ni JB. Alam naman natin mabait ito pong Noypi Brownlee mga kabrods, kaya dapat alagaan natin yung mga ganitong mga ibang lahi na sinusuportahan at believe na sila ay parang Pilipino. So ikaw mga brods komento mo lang ang opinion mo dyan at isa natin yan dito kay Justin Brownlee. Salamat po sa panonood mga brods. This is our data. Dahil let's long, I'm out.